Papasok tayo ngayon kung saan namatay, inilibing at ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Ito ang itinuturing nilang pinakabanal, pinakasentro ng holy sites ng Christian faith sa buong mundo. Aga akong nagpunta dito sa araw ng bagong taon. Kaya ngayon, nakatayo na tayo sa harap ng Holy Sepulchre. Dahil sa loob, dito natin makikita ang lugar ng krus at libingan ni Jesus. Dito tayo dadaan sa ancient door, mga napakaluma ng kahoy, at makikita natin ang mga marble na poste na matatagal na. Alam niyo ba, ang pintuan na to, ang pinakamatandang bahagi ng simbahan na to. May mga ibang nagtatanong kung bakit nasa loob ng simbahan ang libingan at kung saan ipinatayo ang cross. Dahil nang makita at matuklasan nila ang site ng Calvary at ang libingan ni Jesus, pinatayuan nila mismo ito ng simbahan. Dahil ito ang sagradong lugar ng pananampalataya at pagdadasal. Ilang hakbang mula dito, makikita na agad ang anointing stone. Paglapit ko dito ay nagdasal muna ako. At ang bato na makikita natin ngayon ay simbolikong palatandaan kung saan nilagyan ng pabango ang katawan ni Jesus bago siya ilibing pagbaba sa krus. Mula ito sa John chapter 19 verse 40. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot ng isang mamahaling tela. Habang nagdadasal ako dito sa anointing stone, naging emosyonal ako sa mga oras na to. Hindi ko namamalayan na kusang lumalabas sa bibig ko ang mga panalangin. Dinig na dinig ko dito ang bawat binibigkas ko. Pasasalamat at pagbanggit sa kanyang sakripisyo. Kahit kailanman hindi ko maitatanggi kanyang pagkamatay. Dagpan nito yung sobrang lamig at payapang kapaligiran dito. Nakakadala ng buong pusong pagdadasal. Hindi pa nagsidatingan ang mga tao dito dahil sa araw-araw pumipila at nakikipagsiksikan ang mga tao para lang mahawakan ang holy site. Pero ngayon sobrang swerte ko. Napakatahimik at malayang malaya ako kakapagtagal magdasal at mas ramdam ko ang kabanalan ng bawat sulok nito. Happy New Year! Akyat tayo sa Calvary, ang Golgotha kung saan ipinako sa krus at doon namatay si Jesus. Ewan ko ba, umiiyak na naman ako sa mga oras na yan. Mapapahambol talaga dito yung pagkatao mo. Sa dami na nating nagawang mali. Pero dito, ramdam ko yung pagpapatawad. Aakyat tayo dyan sa taas. Dito, yung site kung saan siya pinako sa krus. Papasok tayo dito. Papasok tayo dito. Eto na nga at nakatayo na tayo dito. Ito ang lugar ng bungo na nababanggit sa Bible. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, pinako nila sa krus si Jesus. Dito na naganap ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay at dito na nangyari ang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng tao. Luke chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito natupad ang plano ng ating Panginoon. Kaya tayo muling magpatuloy, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa Kanya. Kung nakikita nyo ang hawak kong silver casing, ito ay nilagay nila bilang protection dahil dito nila nakita ang butas sa gitna ng bedrock at ang butas na ito ay maaari mong ipasok ang kamay para mahawakan mo ang parte ng mga batong ito. Posibleng ito ay mula sa original hill kung saan ipinatong ang krus ni Jesus. Pero hindi man sigurado o literal na Bible time stone ito, ang bedrock ng Golgotha ay symbolic witness ng kamatayan ni Jesus. Ang pinakamahalaga dito nangyari sa lugar na to, ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay Kristyanismo. Ganito na ang itsura ng mga batong ito nang ginawa nila ang simbahan na to.
Ngayon naman, pupuntahan na natin kung saan siya inilibing. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Nahintulutan naman siya ni Pilato kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus, nilagyan ng pabango habang binabalot ng isang mamahaling tela. Sa malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingan hindi pa napaglilibingan. Noon ay besperas ng araw ng pamamahinga dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Pero makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway nung unang araw ng linggo, umakad si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tignan ang libingan. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Pinulong ang batong nakatakip sa libingan, umupo sa ibabaw na yon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel. Sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo tignan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Madali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay. Papunta na siya ng Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo." Happy New Year. God bless.